guys! Hello! Welcome back to my vlog! Kumusta po kayong lahat? Ayun po. Sobrang tagal na po akong hindi nagbablog. Sobrang tagal ko na pong napending sa pagbablog ko. Kasi po syempre, sa trabaho po natin, una po yung work muna bago kung anong bagay. So ayun po. Nandito po ako ngayon para ipaliwanag po sa inyo kung ano po yung mga kinailangan ko nung nag-apply po ako abroad. So actually po nandito po ako ngayon sa Saudi. Ako po ay 8 months na. Base po sa aking karanasan, ang mga pinasa ko po is guys, ang pinasa ko is syempre ang pinasa ko birth certificate ko. Kasi yun lang talaga yung dala ko nun, birth certificate ko lang. Kasi wala po akong ID, wala akong ma-proceed na ID ko, kaya yung agency ko ang gumawa ng paraan para magpa-postal ID ako. Opo, sa Manila. Doon na po ako nagpa-postal ID. Depende po kasi yan sa agency ninyo. Ang agency ko po is sila po yung sumagot ng mga lahat. Tapos, ayun po yung postal ID, tapos NBI, lahat-lahat na po. Tapos yun, yung bago mag-proceed sa process ng mag-proceed kayo lahat sa process para passporting yan. Mga sa passporting kanila po lahat ng agency yan yung sa akin. Tapos yun sa lahat pa ng mga susunod, sa mga TESDA, OWA, sa lahat na, sa biometric, lahat-lahat. Wala akong ginasa, sila lang yung gumastos talaga lahat ng agency. Kaya guys, yun yung mga pinasa ko sa inyo. Kaya kung gusto nyo mag-abroad, kailangan din syempre yung lakas ng loob at tibay ng dibdib talaga. Kasi hindi sinasabi nila na ang abroad, pag abroad ka marami kang pera, pero hindi, kailangan mo na rin tanggapin ang totoo na wala ka talagang pera. Tapos yun, pag nasa abroad ka, dun mo mararanasan yung maging matibay ka. Kasi ako talaga hindi ako matibay sa mga problema. Iyakin talaga ako. Kahit ngayon guys, iyakin talaga. Kaya yun guys, thank you so much for watching my TikTok. Oh, of course, may TikTok po pala ako. Yun po, thank you so much po. Sana po supportan niyo po ang aking munting vlog. Thank you so much guys, and God bless you all. I love you all.